Magandang hapon mga kapuso at narito na naman tayo sa isang special na edisyon ng inyong pinagkakatiwalaang special na palabas, ang Itanong kay Dugong. Ako po ang inyong lingkod, Martin Pandar, at ngayon po ay palakpakan natin ang ating Presidente, Presidente Rodney Dugong Duterte. Welcome, Mr. President. Maraming salamat sa inyong lahat. Before anything else, I would like to greet the Filipino people, all the people in the Philippines, especially the people and are not people. Thank you very much. Salamat, Mr. President. Mga kaibigan, kung inyo pong napapansin ay nahahati sa dalawang grupo ang ating mga kasama ngayon. Bago ko po tawagin ang mga kinatawan ng bawat grupo, ay ipapakilala ko muna ang ilang miyembro nila. Ito na, mula sa Munting Market. Narito ang ating Lady Guard na si Mona Bananang. Nasaan ang Lady Guard? Si Lady Guard. Ha! Kasi, alam mo ko, ikaw may pakana nito, no? Kaya wala si Lady Guard. Doon sa atin na talaga. Yeah, Lady Guard, Mona Bananang. Ayun na siya. Ang tinderang si Inday Mos 5. At ang kargador na si Boy Bewang na kargador. Alright. At sa aking kanan naman ay ang grupong Bigger Market na binubuo ng isa na namang pong Lady Guard na pagkaganda-ganda, si Ella Itloga. Ang tinderang si Masing Garcia. At ang kargador na si Gary B. At ngayon naman, ipapakilala ko ang kinatawan ng bawat grupo. Ang kinatawan ng Munting Market, palakpakan natin, si Senator Laylay Dilema. Mula naman sa Bigger Market, palakpakan po natin ang kanilang kinatawan na si Herbie Kolongan ko. Yeah! Yeah! Yes! Boss! Yes, boss. Yes, boss. Simulan na natin ang tanungan at debate. Di ba? Mali kayo. Kayo ang mali talaga dito. Sobrang pagkakamali nyo dito talaga. Kayo ang nagsimula talaga nito. Sinimulan nyo ito. Sinimulan ninyo ito. Nag-umpisa pa lang tayo, ang ingay-ingay nyo na. Hindi tayo magkaintindihan nito. Isa-isa lang muna ang magsalita. Herbie, magsalita ka mo. Sige. Excuse me, Mr. President. This is a clear manifestation of your favoritism. Alam ko po. Yes! Alam ko hindi nyo ang favorite, pero hindi po ba mas fair kung dadaanin natin sa mas malalim na pilian itong bakit? Yes! Tama yun! Yes! Tama! Tama yan! Yes! Okay lang po sa akin po na ladies first po. Kasi yun po yung turo po ng lola ko po sa akin. Pero para po parehas po ang labanan. Kayo po, Mr. President, payag po ako doon po sa sinusuhestyon po ng ating mahal na senadora. Yung po sa malalim na paraan ng pilian po. Sige, para mapag-isipan natin kung anong pwede nyong kung sino ang mauna sa inyo, mas maganda siguro, hindi pa nagagawa ito, magbato-bato pick kayong dalawa. Tama! Tama yan! Tama yan! Bato-bato pick po kami. Kaya! Senator, sa gitna po. Okay po, on my count. Ready? Bato. Go! Bato, bato, pick!
Okay. Nakita naman po natin ang resulta ng pilihan. Ang mauna po ay ang grupo ni Senator Dilemma. Senator? Okay. To begin, Miss Mona Bananang will give her opening statement. Kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya ko talaga to. Kasi po, sumusobra na po talaga sila. Lalo na yung guard na yang si Ella na yan. Yan talaga yung pag dumadating yung mga deliveries namin sa palengke namin, hindi niya pinapadaan. Binabarikada niya yan. Palibhasa, mukha siyang barbed wire. Oo nga! Oo nga! Totoo! Ako talaga ang mukhang barbed wire, no? Kahit na ikaw yung matulis. Paano hindi ko kayo haharangan? Tumata pa kayo sa lupa ng aming palengke. Trespassing yun! Teka. Alay, saan kami gadaan? Alay, isa na nga lang mga aming pasukan papunta palengke, tapos hindi nyo papapayagan. Alay, minsan nga, isa pa lang ginagamit ko. Para hindi matapakan yung lupa nyo. Tapos ganyan kayo. Grabe, kabigat niya ng aking mga bitbit. Diliman yan, Drew. Nakikita pa ng eyes ko, wala siyang pakialam. Gumatapak yan sa lupa namin. Kahit ginasaway na. Kahit ginasabi na, sa kanya natsupi. Wala kang sinasabi. Alin? Kupal, teka! Bakit kasi doon kayo nagtayo ng bagong palengke sa tapat ng palengke namin? Problemado tuloy kami kung saan kami papasok. Tama yan. Aba, ay hindi na namin problema yon. Ha? Ay kung problema yung pasukan, di pasalamat kayo at hindi nyo na problema yung labasan kasi hindi naman kayo makakapasok. Sandali lang, mga kaibigan. Naguguluhan ako sa inyo. Sigawan kayo ng sigawan. Nasa gitna ako na. Tutulalig ang tenga ko sa inyo. Mabuti pa, just cool. Cool lang, no. Martin. Salamat, Mr. President. Ngayon naman ay pakinggan natin kung ano ang masasabi ng kanilang kalaban na kabilang grupo. Simulan na Well, simulan natin ulit. Senator De Lima. Woo! Dilemma. Salamat, Martin. Bago ang lahat, nais ko muna sanang basahin ang isang speech. Sandali lang po, Pangulo. Baka po English po yung speech po ni Senator. Alam nyo naman po na hindi po ako nakakaintindi po ng English. Bisaya po, pwede po. Ano? Bakit yung pinatayo ng mic? Pinatayin niyo po ba ako ng mic po, Senator? That's totally accidental. Hindi ko yung sinasadya. Sinasadya! Sinabi ng aking! Sandali. Paano hindi mo sinasadya yung ginawa mo? Nakarating ka doon sa microphone niya sa kabila. Hayaan niyo na po, Mr. President. Okay lang naman po na patayan po ako ng mic po. Sanay na po ako dyan. Alam niyo naman po lahat na recording artist po ako. At meron po akong album po. At gumagawa po ako ng music video. Kaya nga po nagbabaon po ako ng sarili pong lapel mic. Ito po, nakakabita po. At konektado po ito sa isang malakas na generator po. 350 kVA po. Para hindi po mamatay. Gusto niyo po bang makita yung latest MTV po na ginawa po namin? Sige, pakita mo. Bodyguard, yung shades ko. Excuse me, order! Order! Let's maintain order po. Sorry, order here please. Pwede po bang, bumalik po tayo dun sa topic na pinag-uusapan natin. Bang! Ha? Okay po. Mr. President. Tama si Martin. Ang title ng show na ito, yung sinasabi ko lang sa inyo, ang title nito, Itanong kay Dugong. Ako si Dugong. Kaya ako ang tanungin nyo. This is a clear case of favoritism. Ako, hindi ako pinag-speech.
that is a violation of my rights. Pero yung isa, pinakanta. Ha. Anyway, going back, mali ang pagpapatayo ng bagong palengke sa harap nila. Maraming customers ng munting palengke, pero hinaharangan niyo sila. Tapos lahat ng mga suki nila, hindi pinapapasok ng Lady Guard na yan. That is absolutely unfair and it should not be tolerated. Oo nga. Tama yan, tama yan. Sandali lang, may point si Senator. Ano may point ka doon, Senator. Hinaharangan ng guard yung mga daanan ng mga suki. Tapos sigurado dapat pagawan na natin ng ID yung mga suki. Para nang sa ganun, pag pumasok sila, diretso na sila. Para pagkabit ng ID. No ID, no entry. Mas maganda, kabitan na natin yan para mas maganda, ha? Okay? Ayaw pa nga po sila papasukin ang guard na yan. Kaya nandun na lang sila bumibili dyan sa bigger market. Meron po akong witness na makapagpapatunay ng lahat. Miyembro po siya ng palengke mula sa DDS, Davao Durian Store. Aray ko. Mr. President, Oo. gusto po nila sa amin po, dahil nga bigger po ang aming palengke. Alam niyo naman po ang meaning po ng bigger po. Oo. Ang bigger po, malaki po yan. Para po yung kubol ni GB, napakalaki. Yung po sa kanila po, hindi po katulad ng kanila. Nakakatakot po, pakikinggan niyo pa lang po yung kanila, munting market. Para pong kulungan, munting market, nakakatakot. Oo nga. Bakit nga ba munting market yung pangalan ng palengke nimo? I don't know. Definitely, it looks like an outrageous insinuation again. Please don't get me involved here. Sila po ang tanungin ninyo, tagapagtanggol lang po ako. I've never been there. Sorry, excuse me po, imbis na mag-away po kayo, baka gusto nyo na lang pong magtanong kay Dugong since yun nga po yung title ng programa natin. Ang dami nyo pa pong sinasabi, tanungin nyo na lang po presidente natin. Okay lang po sa inyo. Okay po. Pasensya po, Sir Martin po. Pasensya na po. Okay. Dapat po, may tatanong po ako sa inyo, Presidente. Sige. Ano po bang dapat po ang gawin po sa mga tao po na nangaangkin po ng mga lupa po? Sa mga tao nag-aangkin ng lupa. Mahirap yan. Mahirap talaga yung usapan ng lupa. Mahirap yung nangaangkin ka ng lupa. Hindi ka pa nakakahuli ng isda. Ang ibig ko sabihin, hindi ka pa nakakapamili ng isda. Usapan ninyo muna yan kayo. Baka mamaya maayos ninyo, may mga desisyon kayo na hindi ninyo maayos. Kasi pag Mr. President, are you okay? Sir? Usapan ninyo. So, ano po ang gagawin natin sa daanan ng munting market na hinaharangan ng bigger market? Para naman madaanan yung customer, yung mga tawiran niyan o yung pagpapatayo niyan, ang gawin natin, para walang kahirap-hirap, magpagawa kayo ng flyover ba? Ayun na nga po, Mr. President po, Dugong, pinagbibintangan po nila kasi po yung bigger market po namin, pinagbibintangan po nila na dahil nga po bigger, ay hindi na daw po makaparada po doon sa smaller market, sa maliit na market, yung mga customers po daw nila. Hindi makaparada po. Paano kang paparada palengke ngayon? Kung gusto nyo pumarada, magpalagay kayo ng sarili nyong parking. Doon kayo magpunta. Bakit? Pag-usapan niyan, ayusin nyo yan mabuti. Kausapin nyo yung may-ari ng palengke. Yung dalawang may-ari ng palengke, kausapin nyo yan. President, nasa US na po yung may-ari po ng bigger market po. Yun din pong may-ari ng munting market, nagbabakasyon sa US. Nasa US pala sila. Gawin natin, tawagan ninyo silang dalawa para pwede silang magkita. Tapos mag-usap sila. Magkasama po sila sa US kasi mag-asawa sila. Anak ng palengke, oh. Mag-asawa naman pala yung dalawa na yan, ng palengke. Bakit sila nag-aaway? Ay, hindi naman po sila po yung nag-aaway po eh. Ang mga nag-aaway po, Dugong po, yung mga taga-palengke po, yung po sila po yung nagbabangayan po.
So, ang ibig sabihin, what you mean is what you do. Ang may-ari, ang hindi problema dito. Ang problema dito, yung mga tagapalit, ito mga ito. Sila yung nag-aaway. Pambihira. Ang maganda niyan ay magkamayan na lang kayo. Tapusin na natin to. Kaysa mabuwisit ako sa inyo lahat. Magkamayan kayo. Kamayan kayo. Mag-ayos kayo. Sige, kamayan. Mag-ayos na kayo. Overtime na tayo. Ayan po. At nakita naman natin na nag-ayos ng dalawang kampo dahil sa magandang payo ng ating presidente. At nakita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Ako pa rin po ang inyong Martin Paandar at ito pa rin ang Itanong kay Dugong.